Nagsimula ang kwento kay Vincent, isang binatang sumusundo sa kanyang magandang ina na si Betty. Mukhang elegante si Betty at patuloy pa ring nagliliwanag ang kanyang personalidad kahit matagal na siyang may status na byuda. Kitang-kita ang labis na kasiyahan ni Vincent na muling makasama ang ina na kanyang minamahal. Hiniling ni Betty kay Vincent na samahan siya sa loob ng ilang araw. Malinaw ang pagiging malapit ng mag-ina sa sandaling iyon, nang magkasama sina Vincent at Betty. Marami silang napag-usapan tungkol sa buhay at sa nakaraan. Nagbahaginan sila ng mga kwento at nagpalakasan ng loob sa isa't isa. Kahit nawala na ang asawa ni Betty, patuloy pa rin siyang nagsisikap na maging matatag at matibay sa pagharap sa buhay. Ibinigay rin ni Vincent ang kanyang suporta at malasakit sa kanyang ina. Kahit magkalayo man sila sa distansya at panahon, nananatiling matatag at mahigpit ang ugnayan ng pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Pagdating sa bahay, agad tinanong ni Vincent ang kanyang ina kung mayroon na ba itong bagong kasintahan o wala pa. Naaawa kasi siya sa kanyang ina na mag-isa lamang nakatira. Ngunit ngumiti lamang ang kanyang ina at umiling, inamin niyang wala siyang malapit sa sinuman sa ngayon. Para kay Betty, ang pagkakaroon ng isang lalaki ay hindi ang kanyang pangunahing prioridad. Ayaw niyang madaling matangay ng damdamin at umibig sa isang taong maaaring samantalahin lamang siya. Nabahala ngunit naantig si Vincent sa sagot ng kanyang ina. Totoo ngang nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang inang nag-iisa, ngunit iginagalang din niya ang desisyon nitong huwag agad pumasok sa panibagong relasyon. Alam ni Vincent na kahit magkahiwalay sila sa distansya at oras, palagi siyang nariyan upang sumuporta sa kanyang ina sa anumang bagay. Kahit napipilitan siyang manirahan sa ibang lungsod dahil sa trabaho, lagi pa rin siyang nagsisikap na panatilihin ang komunikasyon sa kanyang ina. At maging naroroon tuwing kailangan siya nito. Makikitang nakaupo sina Vincent at ang kanyang ina sa labas ng bahay habang magaan na nag-uusap. Sa gitna ng tahimik at payapang kapaligiran, hiniling ni Betty kay Vincent na manatili muna kasama niya sa bahay sa loob ng ilang araw. Natuwa si Vincent sa kahilingang iyon dahil matagal na siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang inang nag-iisa. Sumang-ayon si Vincent na manatili kasama ang kanyang ina sa loob ng ilang araw. At maglaan ng oras para sa isa't isa. Hindi lamang yun. Nais din ni Betty na makilala ang kasintahan ni Vincent na si Jenny. Natuwa si Vincent sa kahilingang iyon dahil nais niyang ipakilala si Jenny sa kanyang ina at maglaan ng oras kasama ang pamilya. Tiwala si Vincent na magiging masaya ang kanyang ina na makita siyang masaya kasama ang taong kanyang minamahal. Kaya naman nangako si Vincent na ipakikilala niya si Jenny sa kanyang ina. Kahit siya ay nagpapagamot pa dahil sa kanyang karamdaman, tumanggi si Betty na kumuha ng kasambahay sa kanyang bahay. Sinubukan ni Vincent na hikayatin ang kanyang ina na tumanggap ng tulong upang hindi ito masyadong mapagod at mabigatan, ngunit nanindigan si Betty na kaya pa niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Kahit hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang kalagayan, nananatili siyang matatag at ayaw maging umaasa sa iba. Naantig si Vincent sa lakas at tapang ng kanyang ina. Kinagabihan, habang sabay silang naghahapunan, naglakas loob si Vincent na sabihin na buntis si Jenny sa kanyang anak. Noong una ay nagulat at nalito si Betty dahil hindi niya kilala ang pinanggalingan o pagkatao ni Jenny. Gayunpaman, nakaramdam ng ginhawa si Vincent matapos masabi ito sa kanyang ina at naisip niyang ito na ang tamang panahon upang opisyal na ipakilala si Jenny sa kanya. Kahit nag-alinlangan siya noong una na sabihin ang tungkol sa pagbubuntis ni Jenny. Naramdaman ni Vincent na kailangan niyang maging tapat at bukas sa kanyang ina. Matapos marinig ang kwento ni Vincent, nagpasya si Betty na huwag masyadong pagtuunan ng pansin si Jenny at sa halip ay mag-focus muna sa pag-enjoy ng oras kasama ang kanyang anak. Nagpunta silang dalawa sa isang parke ng mga laro at nagpalipas ng oras sa paglalaro at pagkain doon. Kahit may kaunting pag-aalala si Betty tungkol sa kinabukasan nina Vincent at Jenny, sinikap niyang huwag itong masyadong isipin. At sa halip ay namnamin ng sandali kasama ang kanyang anak. Habang nasa parke ng mga laro, makikitang napakalapit at magkasundo sina Betty at Vincent, at tila para pa silang magkasintahan. Dahil dito, pareho silang nakaramdam ng kakaibang emosyon at napapailing sa hiya. Ngunit masaya dahil muling nakapaglaan ng oras na tulad noong nakaraan. Kahit hindi perpekto ang sitwasyon sa kanilang paligid, patuloy nilang inenjoy ang oras na magkasama at naramdaman ang matibay na koneksyon sa isa't isa. Nang dumating si Jenny sa bahay at makilala si Betty, nakaramdam ng selos si Betty kay Jenny. Sinabi niya kay Jenny na hindi sana nangyari ang pagbubuntis nito dahil ayaw niyang magkaroon ng sanggol na may mga magulang na hindi responsable tulad nina Jenny at Vincent. Malinaw sa kilos ni Betty ang kanyang hindi pagsang-ayon kay Jenny. Kinagabihan, habang sabay silang naghahapunan, binigyan ng payo ng ina si Vincent na maghanda na sa pagiging ama. Sapagkat si Vincent mismo ay madalas pa ring umaasa sa pera ng kanyang ina,
Nais ni Betty na maging mas responsable si Vincent sa kanyang buhay at sa magiging pamilya nito sa hinaharap, kaya dapat itong maging handa sa aspetong pinansyal at mental sa kanyang bagong papel bilang ama. Ipinaalala rin ng kanyang ina na isipin ang kanyang kalagayan na kailangan pa ring magpa-check up sa ospital, ngunit medyo minamaliit na sinagot ni Vincent na hindi niya kailangan ng payo ng kanyang ina. Nalungkot at nadismaya ang ina ni Vincent dahil tila hindi pinahahalagahan ng kanyang anak ang kanyang pag-aalala. Umaasa siyang mauunawaan ni Vincent kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa kalusugan at ang pakikinig sa payo ng mga taong nagmamahal sa kanya. Nainis at nagalit ang ina kay Vincent dahil sa pagmamaliit nito sa kanyang payo, ngunit agad ding nawala ang galit nang bigla siyang yayain ni Vincent na maglaro ng kabayo-kabayo ng may sigla. Makikitang napangiti ng masaya ang ina ni Vincent habang pinapanood ang kanyang anak na masigla at masayahin. Nagsaya silang dalawa na tila walang nangyaring problema at alitan kanina. Nauunawaan ni Vincent ang pangangailangan ng kanyang ina dahil alam niyang matagal na itong hindi nakakapaglaro ng kabayo at labis itong namimiss ang ganoong gawain, kaya agad niya itong inaya na maglaro ng kabayo, na nagdulot ng labis na saya at aliw sa kanyang ina. Matapos ang pangyayaring yun, nais ng ina na patuloy pang makapaglaro ng kabayo kasama si Vincent. Kinaumagahan ay muli silang nagpatuloy sa paglalaro ng kabayo. Ang gawaing yun ay nagbigay ng kaligayahan sa kanilang dalawa at naging isang magandang alaala. Ngunit matapos ang laro, naramdaman ni Vincent na tila mali ang kanilang ginawa, kaya nagpasya siyang umalis at iwan ang kanyang ina. Samantala, makikitang umiiyak at nalulungkot ang kanyang ina, at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.